famine, away ng lahat. Doon nag-create yun. And at the same time, looking back sa script na sinulat ko, I realized na it was my topak after all. Sarili kong multo ang sinusulat ko na sa lahat ng mga takot. And then, I just realized na kailangan ko itong ilagay sa pelikula. And I'm a #1 fan ng Pinoy action film. Mas viewist ako sa Pinoy action film. Tungkol sa isang tao na inapig, lumaban at nanalo sa dulo. Yun lang ang kwento ko. And nung sinulat ko yung script, and then Arjo and Julia came along in the picture, everything is a history. Both of them naging revelasyon sa akin na nagkaroon ng buhay ang mga karakter na sinulat ko hanggang sa umabot sa punto na naniniwala na ako na hindi na si Julia Montes ang nag-acting sa harap at saka hindi na si Arjo ang nag-acting sa lahat. And lahat ko ng artista, na-involved na rin sila and nabuksan na rin ang pananaw nila at saka pati yung tanong nila kung ano ang nag-trigger sa isang tao, bakit nagkakaroon ng topak. So it's a process, mahabang proseso siya, pero maganda dahil napaka-personal ng kwento and lahat tayo and lahat ng mga artista ko, I'm sure may mga kanya-kanyang topak yan. Depende na lang kung paano ilabas. Thank you. Thank you, Direk. Last na lang, to the main cast, siguro si Encho, si Sid, si Kong Arjo, si Julia, sama na rin si Ma'am Sylvia. Sabi nga ni Direk, parang may mga times all of us nakaka-encounter tayo na tinotopak tayo. Kayo po, when was the last time you have topak? Paano nyo in-address yung pagiging topak ninyo to control yourself? Si Miss Sylvia, please. Kanina lang, tinopak ako kasi nagutom na ako. Pag nagugutom ako, tinotopak talaga ako. Sa dami, actually ngayon mo sasabihin na mas na-appreciate ko yung mga broad people kasi nasa production ako. So, sumaludo ako bigla sa mga staff, sa mga production. Dahil ang hirap pala talaga ng ginagawa nila. Halos walang kain, takbo dito, takbo doon, halos walang tulog. Unlike yung mag-artista ako, pagdating ko sa set, aate ako, uuwi ako pag natapos, bayad ako, sila, ibang klase ng trabaho. So, yan, nararanasan mo ngayong magutom. Actually, gusto mong kumain pero nahihirapan na kasi kailangan mong tapusin. Yun lang talaga. Tapos, kanina, pumipitik-pitik yung topak ko talaga, pero kailangan kong kontrolin. Dahil pag tinopak ka, sila ang araw mo, sila lahat. Yun. Salamat. And John, when was the last time? Iniisip ko kung kailan talaga ako kinopaki kasi as much as possible, kinokontrol ko talaga yung sarili ko. Ay, grabe, hindi pa yun. Wala pa yun. Ano ba? Ikaw nga muna sinula ko, pero seryoso talaga as much as possible, kinokontrol ko yung sarili ko pag may mga salting na ganun. Kasi, di ba, mahirap din na hindi natin, minsan hindi mo rin alam na yung kausap mo pala ay may sarili topak na pinagdadaanan. So, hindi lang pwedeng sarili ko yung iniisip ko pagdating sa topak ko. Pero, may mga pagkakataon na lumalagpas, pero hindi naman yung to the point na kailangan mo mag-standing ovation or mag-grandstanding for that. Sino ito na? Ayan ba? Me? To whoever has followed me, alam niyo siguro na isang buwan sa lahat na naman. So, I am proud to say that I'm working on that. And baka alam ko din ako. If ever sa meeting, ibig sabihin kasi hindi naman magawa ng ayos ng Senate, pero admire lang kung ikaw magkaroon sa buong buhay ko ng karapatan. So, in other words, yeah, yeah, getting older. Getting older. Arjo! Ako hindi ko maalala. But definitely, alam ko, so definitely, natin sa kanong versions, sitting na na definitely, I think kapag nagkakatopa ako, I try to really exhale talaga. Kasi hindi
minsan, kapag hindi natin alam, may masabi tayo sa tao or sa mga tao na may kinalaman mo sa sitwasyon na hindi na natin pababawa sa sabi natin. So instead, to walk away, try to take a deep breath, always try to get a better person. Hingang malalim muna. Yes, definitely. Diba? Julia, ikaw naman, kailan? Yung totoo po, kanina lang. Hindi, gaya ng sabi ni Tavia, mababaw ang ano ko pag sa dito. Plus, harsh ako sa sarili ko po eh. So kanina, papunta dito, syempre nakamindset ako, kailangan ko mag-ayos. Yung susi, ang tangi kong dala sa araw na yun, ay dapat susi yung unit. Yun pa yung pinaka-naiwang ko. So, paano ko magsisimula mag-ayusan kung wala ko yung susi ng unit? So, medyo brutal ako sa sarili ko kapag gano'n. So, mas pinagawa ako palagi sa sarili ko more than sa tao. Kasi nga, mabilis ako ma-affect, sensitive akong tao. So, yun. Ang topa ko lang yan, sisimangot ako. Minsan naiiyak ako sa sobrang frustration. Pero, ganun lang naman. At kapag kumain na ako ng masarap na pagkain, automatic na nakikita. Ganun lang ako. Pag gutom talaga nakakaano trigger na nakinis. Parang feeling ko lahat naman na tayo may topak paggutom. Totoo. Yung iba, pag bagong gising, huwag tutulukohin, or Right. bagong ano, sa akin paggutom, medyo talo-talo tayo. Thank you, Julia. Before I give the microphone to Kate Lagabar, direct, you touched on this kanina dun sa The Making video, no? Pero gusto malaman ko usap kami kanina ni Glenn sa kanilang anak. True to life ba yung character ni Arjo? Meron bang specific na taong hinulma? Actually, yung role ni Arjo, molded yan sa mga security guard na nakasalamuha ko sa shooting. Most especially, pag ang mga location ko, mga abandoned warehouse. Okay. Kasi ang dami ko mga locations eh. And palaging may caretaker na security guard. Okay. And then,